Sa opisina ni Sylvester sa Ortigas Center, magaganap ang paghaharap ni Thea at ang presidente at chairman ng bangko. 2:00 ng hapon. Huwebes, ang ibinigay na appointment ng sekretarya ni Sylvester kay Thea. Nag-half day sa trabaho si Thea. Naka-sales clerk uniform pa siya nang dumating sa malaking private office ni Sylvester. Kagad siyang pinatuloy ng sekretarya sa loob. Nakatayo na si Sylvester nang pumasok si Thea. Naramdaman kagad ni Thea na iba kung tumingin sa kanyang matanda, nakahawig ni Cyrus. Nanonood, nangingilatis, naku-curious, interesado. So you are the girl, sabi nito. Patangutang ang ulo. Ngayon yun lamang nakita sa personal ang babaeng kumuha ng 10 milyong piso sa inyong bangko. Formal lang pagsagot ni Thea, pero mababa naman ang kanyang boses. Ngumiti si Sylvester, nagsindi ng tabako. Ngayon ko lang nakita sa personal ang babaeng nagpasuko at nagpalambot sa anak ko. Natigilan si Thea. Kumabog ang kanyang dibdib. Alam mo bang napilitan akong i-pressure si Leonardo Rizzo na ibenta na lamang sa akin ang share niya sa bangkong ito para mawala na siya dito dahil iyon ang hiling sa akin ni Cyrus. Hindi na patawad ni Cyrus si Rizzo dahil sa mga ginawa niya sa iyo. By the way, may kasalanan din ako. Hindi ko aprobado ang mga ginawa ni Rizzo pero nagtiwala ako sa kanya. Pinasalo ko sa kanya ang trabaho na ayaw sanang bitiwan ni Cyrus. Cyrus wanted to protect you so much pero napilitan din siyang sumunod sa akin kaya binitiwan niya ang kaso mo. And Rizzo entered na may pagkamaton pala ang utak. I'm really sorry about that. Aristokrato rin pero masisilip naman ni talaga ang katapatan ng ama ni Cyrus. Naparito ako dahil gusto kong malaman ano ang ginawa ni Cyrus at wala nang nanghahire sa akin. Tenso nagtanong si Thea. Ngumiti na naman si Sylvester. Hiniling niya sa akin na ituring ko na lamang na paunang pamana ko sa kanya ang 10 milyong piso. Ayos na ang mga papeles. Legally, ito na ang pera. Legitimately, may karapatan ka ng ipangkawang gawa ito. Bakit kayo pamayag? Takang-taka si Thea. Bakit hindi? Disiplinaryan nga ako, pero nangingibawa pa rin ang pagmamahal ko sa akin kaisa-isang anak. Lalo na't alam ko, ang kasangkot dito ay ang kanyang puso. Namula si Thea. Mahal ka ni Cyrus. Aywan ko kung paano. Basta ikaw lamang minahal niya ng ganito. But no, don't expect my son to beg for that love. Arugante pa rin yun. Ang alam niya, ang pagkakawang gawa ang makakapagpaligaya sa iyo, kaya yun ang ibinigay niya sa iyo. Mababakas ang katotohanan sa mga salita ng industrialist at bilyonaryong bangka. Parang may sumakal sa puso ni Thea. Mahal na mahal siya ni Cyrus, ibinigay nito ang gusto niya. Pero kahit gaano siya kamahal nito, hindi ito magmamakaawa sa kanya. Natutuwa siya na nasasaktan. Mula nang malaman niya na mahal siya ni Cyrus, naamin na rin ni Thea na mahal din niya ito. Pero hanggang doon lang yun. Hindi siya umaasa ng anupaman. At mula rin ang malaman niya na ibinigay na lamang sa kanya ng bangkong pera dahil sa kagustuhan ni Cyrus, saka naman parang nakonsensya ang dalaga. Ano ba ang dapat gawin? Isauli na lang ang pera o kausapin niya si Cyrus para sa pasalamatan at patuloy pa rin na hawakan ng pera. Ipamigay kung may nangangailangan. Wala siyang napagpasyan. Hindi na niya alam kung ano ang tama. Bank of Alliance embraces charity. Nakurious na gusto si Thea sa balitang ito. Nasa front page din, ang mga nakalitrato ay si Sylvester Guanson at si Cyrus na kasama ang mga street children. Binasa niya ang balita. May programa pala ang Bank of Alliance para sa mga batang lansangan. Nag-initiate ng pondo ang Bank of Alliance ng 100 milyong piso para sa mga street children. Foods and education ang concentration ng pondong ito. Ang beneficiaries ay ang mga bata sa kalye. May magulang man o wala. Umaasa ng suporta ang Bank of Alliance mula sa mga bangkong ang relasyon nila ay friendly competition. Humihingi rin sila ng suporta mula sa iba pang kumpanya na konektado sa kanila one way or another. Simple lamang ang inaugurasyon ng programang ito, pero dinaluhan pa ng Vice President ng bansa at nangako rin ng kinatawan ng gobyerno na tutumbasan ng public sector ang pondo ng Bank of Alliance kapag nakitang successful ang programa. Minsan pa ay pinanganak ang Public-Private Work of Charity. Sa mga sumunod na araw ay dumami pang balita tungkol sa labis na involvement ngayon ng Bank of Alliance sa kawang gawa. Pagkatapos ng halos 1 linggo na soul-searching o malalim na pag-isip at pag-aaral, nakabuo ng isang pasya si Thea. Kinausap niya ang kanyang mga anak. Nagbago ng isip ko, kasama ang damdamin ko. Isosoli ko ng pera. Saglit na napatang ang kanyang mga kapatid at asawa ng mga ito. Pagkatapos lahat sila ay parang nabunutan ng tinig. Sa wakas nakinig ka na rin, sabi ni Ate Mel. Matatahimik na tayo. Hindi baling mahirap basta walang dumi ang konsensya. Sabihin mo lang kung pati ang mga gamit na binili mo para sa amin, kung isasauli rin namin at handa naman kami, Thea. Dugtong ni Kuya Noel.
Huwag na lang yung mga naibigay ko na sa inyo. Hindi ko maaatim. Alam kong maghihirap na naman kayo. Bahala na silang umunawa tungkol dito. Basta ang natitira sa 10 milyong piso na malaki pa rin naman ay ibabalik ko na sa kanila. Pero Thea, anong nagpabago sa isip mo? Paano kang natauhan? Curious si Ate Mila. Kinuha ni Thea ang pinaka-latest na dyaryo na nakapatong sa mesa sa kanyang maliit na sala. Ibinigay niya yun sa mga kapatid. Tinunghayan naman ito ng kuya niya. Dahil high profile ang pamilya Guanzon, natural lamang na laging sinusundan ng media ang anumang balita tungkol sa kanila. Gustuhin man nila ito o hindi. More than 1 month nang busy sa charity ang Bank of Alliance sa pangunguna ni Mr. Sylvester Guanzon at Cyrus. Nagpaliwanag si Thea. Ito ang dahilan kaya isusoli ko ang pera. Tanong ni Kuya Ernesto. Oho, mas tama siguro na sinala lang ang magkawang gawa ng perang ito. Tutal hindi na sila tulad ng dati na walang pakialam sa mga tulad nating mahirap. Seryoso ang sagot ni Thea. Kung sa bagay kaya lang huwag kang umasa na ang mga mahirap dito sa atin ang makikinabang sa charity ni Cyrus kahit isoli mo pang pera. Paalala ni Ate Mila. Oho, realistic naman ako. Ganun nga ang mangyayari. Hindi na mga mahihirap dito sa atin ang matutulungan ng isosoli kong pera. But does it matter? Hindi ba sa kawang gawa, hindi mo naman titingnan ang mukha ng humihingi ng tulong sa iyo? Depende lamang ito sa pangangailangan ng taong iyon at depende sa dikta ng puso mo. May tama kung malawak ang pangunawa mo tungkol sa charity. Hindi na dapat ang tingin ko ay hanggang dito lamang sa ating komunidad. Charity is universal. Kahit hindi mo kilala, tulungan mo. Mahagyanang nakangiti si Thea. Sang-ayon kami lahat sa sinasabi mo, Thea. At nasa likod kami ng desisyon mo magsoli ng pera kina Cyrus. Kinapitan ng mahigpit ni Kuya Manuel ang kamay ng bunsong kapatid. Hinukay ni Thea ang pera sa ilalim ng lupa sa tapat ng bahay na kanyang tinitirhan. Kahit laging bumabaha dito, dahil waterproof ang nakabaong lalagyan ng pera, walang damage ang container at ang nasa loob. Humingi muli si Thea ng appointment kay Sylvester Guanzon at kaagad naman siyang pinagbigyan. Iniabot niya kagad sa ama ni Cyrus ang malaking envelope na namimintong sa tigwa 1,000 pesos. Kaswal lamang na nagtanong, ang matanda, ano ito? Ang natira sa 10 milyong piso, kulang-kulang na siyang na milyon at 500,000 piso iyan. Sagot ni Thea, ibinabalik mo? Oo, pakisabi na lamang kay Cyrus na salamat at inabswelto niya ako sa perang iyan. Pero ngayon na tumututok na kayo sa kawang gawa, naisip kong dapat ay kayo na lamang ang mamigay ng perang yan. Dapat ay ikaw ang magsabi mismo kay Cyrus. Umiling si Thea. Katulad ng inyong anak, may pride din ho ako. Nang matigas akong isoli ang perang iyan noon, ngayon na biglang nagbagong isip ko. Hindi ko yata maaatim na kay Cyrus humarap. Napangiti si Sylvester na amuse, iyang pride na yan, that's one thing in common sa inyong dalawa ni Cyrus. Ano ba ang ibang bagay na pareho kayong meron? Bad temper, oh yes. Cyrus has that too. And stubbornness, of course. Matigas din ang ulo ng anak kong yun. Kung ano ang gusto pinaninindigan. Kung ano ang nararamdaman. Walang makakapagsabi sa kanya na huwag at hindi. And of course, lots of appeal. Pareho kayong meron ito. Maraming salamat ho. Flattered po ako sa sinabi ninyo. Pero aalis na po ako dahil tapos na ang mission ko. Ang magsauli ng pera. I'm sorry ho sa nagawa ko. Alam ko namang mali iyon. Walang kurap na umamin ng kasalanan si Thea. Tumangutang ho si Sylvester Guanzon. Hindi maikakalang nagustuhan nito ang paghingi ng apology ni Thea. I like that. Maganda sa tao yung umaamin din ng pagkakamali. Magaan ang loob ni Thea nang lumabas sa opisina ni Sylvester Guanzon. Ginawa na niya ang tama, pero hindi naman nangangahulugan na pinagsisisihan niya ang pagtulong sa kanyang mga kaanak, kapitbahay at kaibigan noon na pera ng bangko ang ginamit niya. Kung hindi niya ginawa iyon, ay alam niyang hindi talaga makakatikim ng kahit konting pag-asa sa buhay ng mga taong iyon. Routine na rin sa buhay ni Thea, trabaho sa department store, uwi sa bahay, trabaho ng konti sa bahay, kain, tulog, gising ng madaling araw uli at papasok na naman sa department store na pinagtatrabahuhan. Kalalabas lamang niya sa SM at naglalakad siya sa napakalaking parking space nang mararamdaman niyang may kotseng sumusunod sa kanya. Hindi niya tinitingnan, binabaliwala niya. Siguro'y nagkataon lang sabi niya. Pero sunod pa ito ng sunod sa kanya. Inis na siya. Ano ba namang driver to? Sinusundan kaya siya dahil akala ay may kotse siyang nakaparada sa parking lot. At dahil mahirap makahanap ng parking space, sinusundan siya nito para makauwi ito sa parking space na iiwanan niya. Pero gago ba naman ang driver na to? Hindi ba obvious sa kanyang uniform na sales girl lamang siya ng sikat na department store? Paano ba naman magkakaroon ng sariling kotse ang isang sales girl? Binabagtas lamang niya ang malaking parking area bilang shortcut sa terminal ng jeep. Tinulinan pa ni Thea ang paglalakad. Kailangang makalayo siya. Ang gusto niya ay lubayan na siya ng kotseng ito.
Inutakan niya ang driver para hindi siya masundan. Nagpasikot-sikot siya sa mga nakaparadang sasakyan. Ganito ang ginagawa niya hanggang siya ay makarating sa entrance ng mga pedestrian sa parking ng SM City na nakaharap sa EDSA. Na hindi talaga nilingon man lang ang kotseng nakasunod sa kanya. Malapit na siya sa entrance ng parking lot nang marinig niya ang tawag ng kanyang pangalan. Ang boses na sabi at maotoridad ay hindi maaaring makalimutan niya. Kahit nga yata buntong hinga ng laking ito, ay kilalang-kilala rin niya. Si Cyrus. Napalunok si Thea bago pa nakaharap. Bakit kaya nasa likuran naman niya si Cyrus? Magdadrama na naman ba ito na maglalakad dahil ayaw pagamitin ang kotse ng kanyang ama? Ay, hindi naman siya maniniwala. Malaking kagagahan kung maniniwala siya. Alam na niya kung gaano kamahal si Cyrus ng papa nito. Hindi matitiis ng ama na mahirapan ang kanyang anak. Pinasimangon ni Thea ang mukha nang humarap kay Cyrus. Pero kung ilang segundo ring nawala sa poise si Thea, napatang siya. Paano sobrang kisig ni Cyrus sa iyang executive style nito? Malambot na seda ang pantalon, long sleeve na seda rin ang collar necktie. Expressive ang mga mata ni Cyrus. May ngiting nakakatunaw. Ang cute pa ng bagsak ng buhok nito sa noo at sa may tenga. Bumawi kagad si Thea. Sumimangot ulit. Na naman, nasa harapan na naman kita. Wala ka na namang kotse. At sasabihin mo na naman na ihahatid mo ako. Magkukommute ka dahil hindi ka pinapagamit ng kotse ng father mo. Bulahin mo ang lelang mo. Ngumiti lamang si Cyrus dahil binulyaman niya. Sino naman ang may sabi sino wala akong kotse ngayon? Naiparada ko na. Ako yung sunod ng sunod sa'yo kanina. Naningkit ang mga mata ni Thea. Kilit, himya nun. Pero kailangan magkausap tayo. Bakit sinauli mo ang pera, Thea? Kung kailan iyon ay sa'yo na. Seryoso na ang mukha ni Cyrus. Gusto ko lang. Ganun lang yun. Paiwas na sagot niya. Kilala kita. Hindi ka magbabago ng pasya just because ginusto mo. Okay, isinauli ko dahil napahiya ako. Ganun lang. Pala yun. Kung totoong moralista ang mga taong nagawan mo ng mali, kahit may panindigan ka dun sa ginawa mo, makukonsyenta ka pa rin at gusto mong ituwid. Paano ba ang pagtutuwid? Hindi ba ang pagsasoli ng pera? Ngayong nasa inyo ninyon, alam ko idadagdag ninyo sa inyong pondo ng charity. Maluma na yung pagsasalita ni Thea. Kung sa bagay, alam mo bang para ini-expect ko na rin noon na kapag nakakikita mong mga ginagawa na kami para sa mahihirap, ay lalambot din ang puso mo. Tuwang sagot ni Cyrus. Ipagpapatuloy niyo naman ang programang ito, hindi ba? Tanong ni Thea. Bahagi na ito ng aming kumpanya. Kumbinsido na si Papa na kailangan din talagang mag-share kami ng kanikita namin. Good, may satisfaction at ngiti sa magandang mukha ni Thea. Thea ay masundang dahil sa iyo kung kaya't may puso ng aming kumpanya at si Papa at ako. Titig na titig si Cyrus kay Thea. Awkward na tumawa si Thea. Ako ang dahilan. Pwede ba Cyrus wala nang bulahan? Hindi kita bobolahin. And I'm sure hindi mo ito mahirap paniwalaan. Kailan ba kami nagkaroon ng exposure sa charity? Hindi ba nung dumating ka lang sapat namin? Titig na titig si Cyrus kay Thea. May kislap sa makapangyarihang damdamin ng kanyang mga mata. Cyrus, huwag mo na akong idabot sa mga gandang bagay na ginagawa ninyo ngayon. I don't understand it. Kahit saang anggulo tingnan, alam naman natin na mali ang ginawa ko. It's still what you call thievery. Isa na rin uri ng pagnanakaw ang ginawa ko ngayon. At pinatawad naman kita. Nangiintindihan ko kasi. Salamat, ngayon maaari bang umuwi na ako at ikaw naman umuwi na rin sa mundo mo. Maghiwalay na tayo ng maayos, Cyrus, and just go on with our respective lives. Pilit nang umingiti ng kaswal si Thea. Pero sa halip na pabayaan siya ni Cyrus ay lumakad ay walang pakialam. Kahit nasa gitna pa sila ng very public place na iyon, ay dinaklot ni Cyrus ang buong pagmamahal ng dalawang balikat ni Thea. I love you, Thea. Alam kong alam mo na ito. Napaiyak na si Thea. Sabi sa akin ng papa mo, mahal mo nga raw ako, pero may pride ka sobra. At alam daw niya na hindi ka maaaring magmakaawa sa pag-ibig nito. But now I can. I will. Kung ikaw nga nagawa mong umamin ng kasalanan mo at nagbago ng desisyon, ginawang mas tama. Why should I continue holding on to my pride? Sa lapit ng kanilang mga mukha, ang init ng hininga Cyrus ang nagpapainit sa mga labi ni Thea. Kay lapit na lamang ng halik. Cyrus, hindi ako pwede sa mundo mo. At kung sakali hindi ka rin masasanay sa mundo ko. Pabulong halos na sinabi ni Thea. Mabigat kasi ang kanyang dibdib. Sari-saring nandami ang nagsisiksikan doon. May tuwa, may takot, may pag-asam at naroon din ang paghihintay lamang na ipangungumpisal na pag-ibig. Hindi man lang natinag si Cyrus sa katawirang iyon. Buong pagmamahal pa at buong ingat na pinisil ang kanyang baba ni Thea. Hindi itinatakda ang isang tao para sa iisang mundo lamang, Thea. Maaari kang sumali sa mundo ko. Maaari rin akong pumunta sa mundo mo. Tayo ang hari ng ating mga sarili. Walang makikialam sa atin. Not my family, not your family. Natatakot akong magmahal sa iyo. Isa pang pangumpisal ni Thea.
Mumuntong hininga si Cyrus at ngumiti. Tumitig ang mga matang may estratehiya kay Thea. Ako rin, because you are not easy to love. Alam ko yun. You have your own mind, and you have different ideas of life. Hindi sa lahat ng pagkakataon, kahit mag-asawa na tayo, na sumasang-ayon tayo sa isa't isa. It will surely happen na matatagpuan natin ang ating sarili na nasa kanya-kanyang kampo. Napayo ko si Thea. Cyrus, bakit kay lawak-lawak ng isip mo? Ikaw din ang nagmulat sa akin ng concept ng charity na universal, pangkalatan, hindi lamang sa kung sino ang iyong mahal o katigil. Ngumiti ang binata at lalo itong naging simpatiko sa mga matang umiibig ni Thea. Now that's better. Yun naman talaga ang gusto kong matutunan mo. Walang mata dapat ang charity, Thea. Ibig sabihin, magbigay tayo doon sa mas marami ang makikinabang. Pero hindi naman masama kung tutulong din sa mga kakilala. Normal naman iyon. I just want to see the bigger picture. Can you promise me na tuturuan mo na ako ng maraming malalawak na bagay, Cyrus? Ang lambing ng mga boses ni Thea. Isinusuko na niya ang totoong damdamin. Kinabig ni si Cyrus at nilikan ng buong pananabik. Matagal sa mga labi. Wala silang pakalam na sila ay nasa malaking parking area pa rin. Yes, my love. I can teach you anything. And of course, tuturuan mo rin ako ng mga bagay na hindi ko alam. At sa mga bagay naman na pareho na nating hindi alam, sabay nating tutuklasin. Katulad ng paano kaya ang pakikipaglamikin sa isang taong gusto mong pakasalan. Kaya we better get married immediately because life is short and I want to spend it with you as soon as possible. May kahalong utos ang pakiusap ni Cyrus tungkol sa kasal. Natawa na lamang si Thea at lalo pang sumiksik sa malapad na dibdib ni Cyrus. Basta maipangako mo sa akin na kapag kasal na tayo, isasali mo naman ako sa charity program ninyo. Abay, nagkasundo na nga kami ni Papa. Nakapagkasal na tayo, ikaw ang gagawin naming leader sa programang iyon. That's true, I swear. Nagtaas pa ng kamay si Cyrus na sumusumpa. Umuntong hininga si Thea. Paniniwalaan niya si Cyrus. Lahat ng sinabi nito ay totoo. Ibinubulong ng kanyang puso.